Sa loob ng kusinang tila isang horno sa tindi ng init, ang bawat patak ng pawis ni Tessa ay humahalo sa usok ng nilulutong menudo para sa anibersaryo ng kamatayan ng kanyang biyenang lalaki. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malambot at maayos ang mga kuko bilang isang profesional na nurse, ngayon ay magaspang na at may mga bakas ng sugat mula sa paghihiwa ng napakaraming rekado. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga braso at ang bigat ng katawan, dahil sa maghapong pagtatrabaho, pilit niyang tinitiis ang lahat. Naniniwala siya na ang bawat sakripisyo ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa pamilya Villarreal, ang pamilyang itinuring niyang sariling kanya. Tessa, bilisan mo naman dyan. Ang mga bisita ay nasa labas na at naghihintay ng pagkain. Ayokong mapahiya ang pangalan natin dahil lang sa kupad mo sa kusina. Ang boses ni Ninang Adelina ay pumailan lang mula sa pintuan, matalas at puno ng awtoridad habang pinapagpag ang kanyang mamahaling lace na saya. Opo ma, malapit na po itong matapos. Ilalabas ko na po ang mga tray sa loob ng 5 minuto. Sagot ni Tessa habang pilit nang umingiti sa kabila ng pagod. Make sure everything is perfect. Alam mo namang utang na loob natin sa pamilya ng asawa mo ang lahat ng ito. Huwag mong kakalimutan na pinalad ka lang na mapabilang sa amin. Dagdag pa ng matanda bago ito tumalikod at iniwan ng dumi at init ng kusina. Nang maihain na ang lahat, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Tessa na maupo at kumain kasama ang mga bisita. Sa halip, kinuha niya ang isang mangkok ng lugaw na maingat niyang niluto at pumanhik sa itaas, sa silid kung saan namamalagi ang kanyang hipag na si Nerissa. Ang silid na ito ay may amoy ng pinaghalong gamot at kalungkutan, isang malaking kaibahan sa halimuyak ng mamahaling pabango at alak na nanunuot sa ibaba. Dahan-dahang lumapit si Tessa sa kama at naupo sa tabi ng walang kibo at tila natutulog na dalaga. Kinuha niya ang kanyang lumang belo noong kasal nila ni Rico, ang pinakamalambot na telang pagmamay-ari niya, at ginamit itong pamunas sa mga labi ni Nerissa na may mga bakas ng luyo. Bawat haplos ni Tessa ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang baka mabali ang mga buto ng dalagang ilang taon nang nakapiit sa sarili nitong katawan. Nerissa, kain na tayo. Pinaghanda kita ng paborito mong lugaw na may maraming luya para uminit ang pakiramdam mo. Bulong ni Tessa, ang boses niya ay banayad na parang isang duyan sa gitna ng katahimikan. Habang maingat niyang sinusubuan ang dalaga, ang malakas na boses ni Rico mula sa ibaba ay umabot sa kanyang pandinig. Naririnig niya ang pagmamayabang ng kanyang asawa sa harap ng kanilang mga kamag-anak. Alam niyo, napakaswerte ko talaga kay Tessa. She's a saint. Siya ang nag-aalaga kay Nerissa day and night nang walang reklamo. Sabi ko nga sa kanya, God will bless our family more dahil sa kabutihang loob niya. It's a sacrifice that only a woman of faith can do. Wika ni Rico na sinundan ng tunog ng mga basong nagkakaliskisan sa isang toast. Napangiti si Tessa ng bahagya. Iniisip na kahit pagod siya, napapansin naman ng kanyang asawa ang kaniyang paghihirap. Ngunit ang kaniyang mundo ay tila biglang huminto nang mararamdaman niya ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kaniyang pulso. Ang mga daliri ni Nerissa, na dati ay walang buhay, ay bumaon sa kaniyang balat. Ang mga mata ng dalaga ay biglang dumilat, puno ng takot at bighati. Dito, sa ilalim ng altar, ang boses ni Nerissa ay parang isang kalansing ng tuyong dahon, hirap at puno ng panginginig. Na niloloko ka nila. Napatigil ang kamay ni Tessa sa ere. Ang kutsarang puno ng lugaw ay bahagyang tumagilid at ang mainit na likido ay dahan-dahang pumatak sa kaniyang kamay. Ngunit hindi niya naramdaman ang paso. Ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang ritmo ng kaba na tila nagbabala ng isang malaking unos. Sa ibaba, muling narinig ang malakas na halakhak ni Rico habang tinatawag ang pangalan ng isang babae na hindi pamilyar kay Tessa.
Sa isang tono na puno ng tamis at lihim na pagnanasa, ang bango ng insenso mula sa altar sa kabilang silid ay tila naging nang susulasok na amoy ng nabubulok na katotohanan. Tiningnan ni Tessa ang kanyang hipag at sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili sa mga mata ni Nerissa, isang bilanggo na ang tanging kasalanan ay ang maniwala sa kabutihan ng mga taong kaniyang pinaglilingkuran. Ang bawat sakripisyo, ang bawat pagtitiis, at ang bawat panalangin ni Tessa ay tila naging isang malaking biro sa harap ng lihim na ibinubulong ng katahimikan sa loob ng bahay na yon. Ganito na lang ba ang halaga ng lahat ng aking paghihirap? Ang maging isang taming-tamingan sa gitna ng kanilang maruming laro. Nananatiling nakatitig si Tessa sa mga mata ni Nerissa habang ang lamig ng katotohanan ay unti-unting gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang buong pagkatao. Nilulunod ang lahat ng init ng pagmamahal na kaniyang inalay sa loob ng maraming taon. Matapos ang mahabang gabi ng pagdiriwang, ang mansyon ng mga Villarreal ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang amoy ng mamahaling alak at mga tirang pagkain ay tila naging nang susulasok na paalaala sa bawat sentimong ginastos para sa isang palabas ng kabanalan. Habang ang lahat ay himbing na sa pagtulog, si Tessa ay nasa gitna pa rin ng sala, nakaluhod sa sahig habang kinukuskus ang mga mantsa ng natapong katas ng prutas. Ang bawat kiskis ng basahan sa makintab na nara ay nag-iiwan ng hapdi sa kanyang mga palad na tila ba ang sahig na yon ay unti-unting kumakain sa kaniyang huling lakas. Tessa Kimarika, ang kabyos ng aking mga paa ay tila binibiyak sa sakit. Ang boses ni Ninang Adelina ay bumasag sa katahimikan mula sa kaniyang upuan sa dulo ng sala. Dahan-dahang tumayo si Tessa at lumapit sa kaniyang biyenan na tila isang anino. Kumuha siya ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at muling lumuhod sa paanan ng matanda. Habang hinuhugasan niya ang mga paa ni Adelina, ang kaniyang puso ay pinipiga ng isang matinding pakiramdam ng kahihiyan, ang hiya na dulot ng paulit-ulit na pagpapaalala sa kaniyang mababang pinagmulan. Dapat kang magpasalamat dahil binigyan kita ng pagkakataong pagsilbihan ang pamilyang ito. Kung hindi dahil sa amin, nasaan ka na kaya ngayon? Isang nurse na walang silbi sa probinsya? Wika ni Adelina habang ang kaniyang kamay ay marahang hinahaplos ang kaniyang sariling kwintas na perlas. Huwag mong kalilimutan ang iyong utang na loob, Tessa. Ang pag-aalaga mo kay Nerissa ay hindi sapat para bayaran ang dangal na ibinigay namin sa iyo. Hindi nakaimik si Tessa. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa tubig na unti-unting lumalabo, gaya ng kaniyang pag-asa sa pamilyang ito. Ang bawat salita ng biyenan ay tila isang latay sa kaniyang pagkatao, isang paraan ng gaslighting na unti-unting bumubura sa kaniyang tiwala sa sarili. Matapos ang ritual ng pagpapakumbaba, iniwan siya ni Adelina na may isang mapanghamak na tingin. Nang sumapit ang malalim na hating gabi, ang kaisipan ni Tessa ay binalot ng mga salitang ibinulong ni Nerissa. Ang bawat hakbang niya patungo sa maliit na silid-dasalan ay puno ng kaba. Ang liwanag ng buwan na tumatago sa bintana ay nagbibigay ng isang nakapaninimulang anyo sa mga estatwa ng mga santo na nakahilera sa altar. Sa ilalim ng mga mata ng Birheng Maria, kung saan araw-araw na nagdarasal si Adelina para sa kagalingan ng anak, ay naroon ang isang katotohanang matagal nang nakabaon. Gamit ang isang maliit na kutsilyo mula sa kusina, dahan-dahang pinuwersa ni Tessa ang isang bahagi ng kahoy na sahig sa ilalim ng dambana. Ang bawat galaw ng kahoy na naghihiwalay sa kaniyang kinaroroonan ay tila isang hiyaw ng pagtataksil sa katahimikan ng gabi. Nang sa wakas ay bumuka ang nakatagong espasyo, isang lumang bok nylon ang lumitaw mula sa kadiliman. Nang buksan niya ang laman nito, ang kaniyang hininga ay tila nabilanggo sa kaniyang lalamunan. Ang mga dokumento ng insurance sa buhay ni Nerissa ay nagpapakita ng isang halagang hindi niya kayang maisip at ang nakalagay na tanging benepisyaryo ay si Rico.
Kasama nito ang isang papel ng ulat ng ari-arian na may isang pirma na halatang pinilit at nanginginig, ang pirma ng kaniyang hipag. Ngunit ang higit na nagpasinghap kay Tessa ay ang mga maliliit na bote ng gamot. Bilang isang nurse, alam niya ang bawat etiketa. Ang mga ito ay hindi bitamina. Ang mga ito ay mga sedative na ginagamit lamang sa mga pasyenteng may malalang sakit sa pag-iisip upang manatiling tulog at walang malay. Nanginig ang kaniyang buong katawan sa tindi ng damdaming bumalot sa kanya. Ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay na katapatan, ang lalaking araw-araw niyang pinagsisilbihan, ay tila may itinatagong katotohanang unti-unting sumisira sa kanilang pamilya dahil sa salapi. Ang kabanalan ng bahay na ito ay biglang nagmukhang isang maskarang may tinatagong lihim. Bigla, umalingaw-ngaw ang tunog ng marahang pag-ikot ng doorknob mula sa silid-dasalan. Isang tunog na tila nagdadala ng babala at nagdagdag sa bigat ng sandaling iyon. Ang marahang pagtunog ng mga hakbang ng sapatos na gawa sa balat ay papalapit sa kaniyang kinaroroonan. Hindi pa naibabalik ni Tessa ang mga papeles sa loob ng nylon at ang kaniyang mga kamay ay tila naging yelo sa tindi ng takot. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang humaba sa sahig, papalapit sa kinaroroonan ng nakabukas na lihim. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at sa liwanag ng kandilang malapit ng maupos, isang pamilyar na figura ang nakatayo. Ang kaniyang mukha ay nababalutan ng dilim, ngunit ang kaniyang presensya ay nagdadala ng isang nangsusulasok na panganib. Nais isigaw ni Tessa ang lahat ng kaniyang natuklasan, ngunit ang kaniyang boses ay tila napipinang bigat ng katotohanan ng kaniyang hawak. Sa sandaling iyon, ang tanging katanungang nanatili sa kaniyang isipan ay, hanggang saan ang kayang gawin ng taong ito upang manatiling tago ang kaniyang krimen? Sa gitna ng naghihingalong liwanag ng kandila, ang anino ni Rico ay dahan-dahang lumapit kay Tessa, tila isang madilim na kumot na nagbabadyang bumalot sa kaniyang buong pagkatao. Mabilis na isinilid ni Tessa ang bok nylon sa ilalim ng kaniyang malapad na saya at mabilis na ibinalik ang bahagi ng kahoy na sahig bago pa man tuluyang bumukas ang pinto. Ang kaniyang puso ay sumisikdo ng mabilis, gaya ng isang ibong na bilanggo sa hawla. Bawat tibok ay tila isang pagsabog sa kaniyang dibdib. Hon, bakit gising ka pa? It's past midnight na. Bakit ka narito sa prayer room? Ang boses ni Rico ay malambing. Ngunit para kay Tessa, ang bawat kataga ay may dalang kakaibang lamig na tumatagos sa kaniyang mga buto. Pilit na pinakalma ni Tessa ang kaniyang sarili at tumayo ng dahan-dahan. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng tela ng kaniyang damit. Nagdarasal lang ako para kay Nerissa, Rico. Parang lumalala kasi ang kaniyang mga seizure kanina at hindi ako makatulog sa pag-aalala. Lumapit si Rico at dahan-dahang hinawakan ang mga balikat ni Tessa. Ang kaniyang mga haplos na dati ay nagdadala ng init at seguridad, ngayon ay tila mga galamay ng isang nilalang na nais siyang sakalin. You're too kind, Tessa. Kaya nga kita mahal eh. You care so much for my sister. Pero kailangan mo ring magpahinga. Let the Lord handle the rest, okay? Yumuko si Tessa upang itago ang panginginig ng kaniyang mga labi. Ang amoy ng alak at isang banyagang halimuyak ng pabango ay humahalo sa amoy ng insenso. Isang mapait na patunay ng kaniyang mga hinala. Hinalikan siya ni Rico sa noo. Isang halik na tila isang tatak ng pagmamay-ari at panlilinlang bago siya inakay palabas ng silid. Nang sumunod na araw, habang kunwari ay naglilinis ng mga bintana, nakita ni Tessa ang kanyang asawa na pumasok sa silid ni Nerissa. Sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na pinto, nasaksihan niya ang isang tagpo na tuluyang bumasag sa kaniyang huling pag-asa. Maingat na inilabas ni Rico ang isang maliit na bote mula sa kaniyang bulsa. Ang boteng walang etiketa na nakita ni Tessa sa ilalim ng altar. Sa bawat paghila ng likido patungo sa hiringgilya, ang mukha ni Rico ay walang bakas ng awa. Ang kaniyang mga mata ay blangko at malamig. Vitamin lang ito ni Risa.
para bumuti na ang lagay mo at hindi ka na maging pabigat sa amin? Bulong ni Rico sa kaniyang kapatid na walang malay. Ang hiringgilya ay dahan-dahang bumaon sa balat ng dalaga at sa bawat patak ng likidong nananalaytay sa ugat ni Nerissa, naramdaman ni Tessa ang isang matinding hapdi sa kaniyang sariling dibdib. Hindi ito gamot. Ito ay isang tanikala ng kawalang malay. Sa sandaling iyon, isang pangalan ang biglang sumagi sa kaisipan ni Tessa. Aling Belen. Naalala niya ang gabi ng aksidente ni Nerissa 2 taon na ang nakararaan. Si Aling Belen, ang matapat na kasambahay na ilang dekada nang nagsisilbi sa mga Villarreal, ay biglang pinalaya sa gitna ng ulan nang walang malinaw na dahilan. Walang sino man ang pinayagang makipag-usap sa kaniya mula noon. Si Aling Belen ang nakakita. Siya ang may alam ng katotohanan. Bulong ni Tessa sa kaniyang sarili habang ang kaniyang mga daliri ay humihigpit sa hawakan ng basahan. Alam ni Tessa na kailangan niyang lumabas ng mansyong ito. Kailangan niyang hanapin ang nawawalang piraso ng madilim na puzzle na ito bago tuluyang mawala ng hininga ang katotohanan. Ngunit paano siya makakatakas sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ni Ninang Adelina na tila isang agila kung magmasid sa bawat kaniyang galaw? Habang ang araw ay unti-unting lumulubog at ang mga anino ay muling humahaba sa loob ng bahay, isang plano ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Tessa. Isang plano na nangangailangan ng lahat ng kaniyang talino at lakas ng loob. Ngunit habang tinitingnan niya ang kaniyang refleksyon sa salamin, ang tanging nakikita niya ay isang babaeng pagod na sa pagiging biktima. Ang katanungang bumabagabag sa kanya ay hindi na kung tapat ba si Rico, kundi kung hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo upang mailantad ang halimaw na kaniyang pinakasalan. Nakahanda na ba siyang harapin ang panganib na naghihintay sa labas ng mga pader na ito o mananatili siyang anino sa loob ng bahay na puno ng kasinungalingan? Sa ilalim ng nagbabadyang ulan, ang bawat hakbang ni Tessa sa makipot at maputik na eskinita ng tondo ay puno ng pag-aalinlangan. Ang amoy ng nabubulok na basura at lansa ng kanal ay isang matinding sampal sa kaniyang mga pandama, malayo sa bango ng insenso at mamahaling sabon sa mansyon ng mga Villarreal. Suot ang isang lumang belo upang itago ang kaniyang mukha. Tila siya isang aninong naglalakad sa gitna ng mga tagpi-tagping dingding at bubong na yari sa kalawiting yero. Ang kaniyang puso ay sumasabay sa bawat mahinang tunog ng kaniyang mga tsinelas sa basang semento. Bawat pintig ay may dalang takot na baka may matang nagmamasid sa kanya mula sa kadiliman. Nang marating niya ang dulo ng eskinita, tumigil siya sa harap ng isang barong-barong na tila anumang oras ay guguho. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas pagkatapos ng kaniyang mahinang pagkatok na naglabas ng isang tunog ng tuyong kahoy na nagkikiskisan. Lumitaw ang mukha ni Aling Belen, tuyot, puno ng kulubot, at ang mga mata ay bakas ng matinding takot na tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Tessa, anong ginagawa mo rito? Umalis ka na. Baka makita ka nila rito. Ang boses ni Aling Belen ay nanginginig. Ang kaniyang mga kamay ay pilit na isinasara ang pinto. Aling Belen, pakiusap. Kailangan ko ang katotohanan. Alam kong nakita niyo ang nangyari sa gabi ng aksidente ni Nerissa. Pagsusumamo ni Tessa, ang kaniyang boses ay nabasag ng pighati habang hinahawakan niya ang magaspang na kamay ng matanda. Bilang isang nurse, alam kong hindi aksidente ang pagkahulog niya. At bilang asawa ni Rico, kailangan kong malaman kung sino ang lalaking pinakasalan ko. Matapos ang mahabang sandali ng katahimikan, pinatuloy siya ni Aling Belen. Sa loob ng maliit na silid na tanging isang aandap-andap na bumbilya ang nagbibigay ng liwanag, isinalaysay ng matanda ang lihim na matagal nang nagnanaknak sa kaniyang konsensya. Hindi siya nahulog, Tessa. Itinulak siya. Bulong ni Aling Belen, ang kaniyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Narinig ko silang nag-aaway sa itaas ng hagdan.
Natuklasan ni Nerissa na ninanakawan ni Rico ang pondo ng kumpanya para ibili ng kondo at alahas ang kaniyang babae. Nang bantaan siya ni Nerissa na isusumbong sa board of directors, doon na nagdilim ang paningin ni Rico. Nakita ko ang lahat mula sa kusina. Nakita ko kung paano itinulak ng sariling kapatid ang kaniyang dugot laman. Naramdaman ni Tessa ang biglang panlalamig ng kaniyang buong katawan. Tila ba ang lahat ng dugo sa kaniyang mga ugat ay naging yelo. Ang kaniyang sikmura ay bumaligtad sa tindi ng pagkasuklam. Ang lalaking kaniyang minahal, ang lalaking kaniyang pinagsilbihan ng may buong katapatan ay isang mamamatay tao. At si Ninang Adelina, alam ba niya? Tanong ni Tessa. Ang kaniyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Siya pa ang nag-utos sa akin na manahimik kung ayaw kong mabulok sa kulungan. Sagot ni Aling Belen habang humihikbi. Sabi niya, kailangang protektahan ang hiya ng pamilya Villarreal. Mas mahalaga sa kanya ang dangal ng kanilang pangalan kaysa sa buhay ng sarili niyang anak. Nang bumalik si Tessa sa mansyon, ang hapunan ay nakahain na. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain, lechon, hipon, at sari-saring prutas. Sa kabisera ay nakaupo si Ninang Adelina, tila isang reyna na nagpapasalamat sa Diyos para sa mga biyaya. Sa tabi nito ay si Rico, maayos ang pagkakaayos ng buhok, nakangiti habang hinihiwa ang karne. "You're late, Tessa. Saan ka galing? Look, I bought your favorite grapes." Wika ni Rico na may kasamang matamis na ngiti na tila walang anumang bahid ng kasalanan. Umupo si Tessa nang hindi tumitingin sa kanila. Ang kaniyang bawat pagnguya ay tila paglamon ng bubog. Ang bawat salita ng pasasalamat ni Adelina sa kabutihan ng Panginoon ay tila mga pako na ibinabaon sa kaniyang pandinig. Paanong ang mga taong ito ay nakakakain ng maayos habang ang kanilang dugot laman ay naghihingalo sa itaas. "Ma, we should probably increase Nerissa's dosage of vitamins." Parang nagiging restless siya lately. Seryosong mungkahi ni Rico habang iniinom ang kaniyang wine. "I agree, son. At least we're doing our best to keep her comfortable. God knows our hearts." Tugon ni Adelina habang nag-aantanda ng krus. Sa ilalim ng mesa, ang mga kamay ni Tessa ay nanginginig sa tindi ng galit na kaniyang pinipigil. Gusto niyang isampal sa kanila ang lahat ng katotohanan, ngunit alam niyang kailangan niyang maging matalino. Habang pinapanood niya ang kaniyang asawa, natalandahang ginagalaw ang kaniyang paa sa ilalim ng mesa. Nakita ni Tessa ang kintab ng sapatos ni Rico na dahan-dahang tumatapak sa isang V ng gamot na nalaglag. Ang V ng tunay na pampalakas ni Nerissa na kaniyang pinalitan. Dinurog ni Rico ang V ng gamot sa ilalim ng kaniyang sapatos. Ang tunog ng pagkasira ng plastik ay tila isang hudyat ng kaniyang tunay na anyo. Tumingin si Rico kay Tessa, ang kaniyang mga mata ay may kakaibang kinang na tila nagtatanong kung may alam ba siya. "May problema ba, Tessa? Bakit hindi ka kumakain?" Tanong ni Rico. Ang kaniyang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Tumingin si Tessa ng diretso sa mga mata ng asawa, isang tinging puno ng lihim na puot na hindi nito napapansin. Sa sandaling iyon, ang tanging katanungang naiwan sa kaniyang isipan ay, hanggang kailan ko kayang sikmurain ang pakikipagsalo sa mga demonyong ito bago ako mismo ang lamunin ng kanilang kadiliman, ang bango ng antiseptic at ang malamig na simoy ng aircon sa loob ng klinika ni Dr. Mateo Sarmiento ay nagdala kay Tessa sa isang mundong matagal na niyang kinalimutan. Habang nakaupo siya sa waiting area, mahigpit niyang yakap ang kaniyang bag na naglalaman ng isang baunan ng pagkain na sa loob ay hindi kaninang laman, kundi ang mga bote ng kamatayan na kaniyang ninakaw mula sa ilalim ng altar. Ang bawat pagdaan ng mga nurse na nakasuot ng malinis na puting uniforme ay nagdulot ng isang matinding hapdi sa kaniyang puso. Isang paalaala ng pangarap na kaniyang isinakripisyo para sa isang lalaking ang tanging hangad ay sirain ang kaniyang dangal. Nang tawagin ang kaniyang pangalan, ang kaniyang mga tuhod ay tila naging halaya sa tindi ng kaba.
Pagpasok niya sa silid, tumambad sa kaniya ang seryosong mukha ni Dr. Mateo. Ang doktor ay tila nagulat sa kaniyang presensya. Ang kaniyang mga mata ay agad na nagpakita ng pag-alinlangan na tila ba ang pangalang Villarreal ay isang sumpa na nais niyang iwasan. Tessa, anong ginagawa mo rito? Alam ba ni Rico na narito ka? Ang boses ni Dr. Mateo ay mababa at puno ng pag-iingat. Ang kaniyang mga kamay ay dahan-dahang binitiwan ang kaniyang panulat. Hindi niya alam, Doc, at pakiusap, huwag niyo itong sasabihin sa kanya. Pagsusumamo ni Tessa habang inilalabas ang mga maliliit na bote mula sa kaniyang bag. Narito ako hindi bilang asawa ni Rico, kundi bilang isang kapwa nurse. Doc, pakiusap. Tingnan niyo ang mga ito. Ito ang itinaturok ni Rico kay Nerissa araw-araw. Napatitig si Dr. Mateo sa mga bote. Ang kaniyang mukha ay unti-unting namutla habang binabasa ang mga kemikal na sangkap nito. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang mabigat na pasanin. Tanging ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa kisame ang nagbibigay ng kaunting galaw sa hangin. Tessa, ang mga ito ay mga neuroinhibitors. Ginagamit lang ito sa mga pasyenteng may malalang agresyon o matinding sakit sa pag-iisip upang manatiling tulog at hindi makagalaw. Sa kondisyon ni Nerissa, ang mga gamot na ito ay unti-unting pinuputol ang kaniyang koneksyon sa kaniyang sariling katawan. Hindi siya gumagaling dahil sinasadya siyang panatilihing paralisado. Paliwanag ng doktor, ang kaniyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Naramdaman ni Tessa ang pagtulo ng kaniyang mga luha. Ang bawat patak ay tila isang daloy ng pagsisisi para sa kaniyang sariling pagkabulag. Kaya pala tuwing titingnan ko siya, tila may nais siyang sabihin pero hindi niya maigalaw ang kaniyang mga labi. Rico is killing her slowly, Doc. At ang kaniyang ina, hinahayaan lang ito para sa pera ng insurance. Huminga ng malalim si Dr. Mateo at tumayo upang isara ng maigi ang pinto. Tessa, bago pa man mangyari ang aksidente ni Nerissa, may mga hinala na ako. Pero ginamit ni Rico ang kanyang koneksyon sa ospital upang patahimikin ako. Pinagbantaan niya ang aking lisensya. Pero ngayon, nakikita ko ang determinasyon sa iyong mga mata. You are a nurse, Tessa. And our first duty is to protect the patient, no matter who the enemy is. Sa sandaling iyon, ang damdamin ni Tessa ay tila isang dagat na kumakalma pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Hindi na siya nag-iisa. Ang kaniyang kaalaman sa medisina na kaniyang itinuring na basura ay muling naging kaniyang pinakamatalas na sandata. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang telepono sa ibabaw ng mesa ni Dr. Mateo ay biglang nagliwanag. Ang pangalang Rico Villarreal ay lumitaw sa screen. Ang kaniyang tawag ay tila isang malamig na kamay na muling humahawak sa leeg ni Tessa. Ang pag-vibrate ng cellphone sa ibabaw ng kahoy na mesa ay lumikha ng isang tunog na tila nagbabala ng isang paparating na panganib. Huwag kang sasagot, Mateo. Kailangan na nating ilipat si Nerissa sa ibang pasilidad bago huli na ang lahat. Bulong ni Rico sa kabilang linya nang sa wakas ay sagutin ng doktor ang tawag sa speakerphone. Gusto ko nang matapos ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Maghanda ka na ng death certificate. I'll make it worth your while. Nanigas ang buong pagkatao ni Tessa. Ang kaniyang asawa ay hindi na lamang nagnanakaw ng buhay. Ngayon ay nagpaplano na ito para sa isang libing na hindi pa nararapat. Ang tanong na nananatili sa kaniyang isipan ay, mayroon pa bang sapat na oras upang iligtas si Nerissa? O ang huling hininga ng kaniyang hipag ay magsisilbi ring huling hininga ng kaniyang kalayaan? Pagbalik ni Tessa sa mansyon mula sa klinika ni Dr. Mateo, ang kaniyang bawat hakbang sa mahabang pasilyo ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang pawiin ang init ng kaniyang galit na unti-unting naglalayab sa kaniyang dibdib. Habang papunta siya sa kaniyang silid, napadaan siya sa bahagyang nakabukas na pinto ng library
kung saan ang anino ni Rico at Ninang Adelina ay nagtatagpo sa ilalim ng madilim na liwanag ng lampshades. Dahan-dahang sumandal si Tessa sa pader. Ang kaniyang likod ay naramdaman ng tigas at lamig ng semento. Inilagay niya ang kaniyang mga kamay sa kaniyang bibig upang pigilin ang anumang tunog ng paghinga na maaaring magmula sa kaniyang nangangatal na mga labi. Sa loob ng silid, ang boses ni Rico ay muling narinig, walang bakas ng pag-aalinlangan, tila ba ang buhay ng kaniyang kapatid ay isa lamang transaksyon sa negosyo. Actually, ma, everything is ready. Dr. Sarmiento is hesitant, pero napangakuan ko na siya ng malaking halaga para sa death certificate. Anyway, kailangan na nating tapusin ito. Ang insurance policy ni Nerissa ay mag-e-expire na sa susunod na buwan. If she stays alive beyond that, wala na tayong makukuha, wika ni Rico habang maririnig ang kalansing ng yelo sa loob ng kaniyang baso ng whiskey. Siguraduhin mo lang na hindi makakahalata si Tessa. Alam mo naman ang asawa mo, napakarelihiyosa at mapagmahal sa kapwa. Baka maging hadlang pa siya sa plano natin. Sagot ni Adelina, ang kaniyang tono ay puno ng paghamak. Pero sa kabilang banda, mas mabuti na rin na siya ang nag-aalaga. Walang maghihinala sa atin dahil kilala siya bilang isang santita sa lugar na ito. Don't worry, ma. Tessa is under my thumb. She believes everything I say. Akala nga niya, vitamin ang itinaturok ko kay Nerissa. She's too naive to understand what's really happening. Dagdag pa ni Rico na sinundan ng isang mahabang buntong hininga ng kasiyahan. Naramdaman ni Tessa ang biglang pag-ikot ng kaniyang paligid. Ang bawat salita ng kaniyang asawa ay tila isang matalas na karayom na tumutusok sa kaniyang puso. Nilalason ang bawat alaala ng kanilang pagsasama. Ang naivety na kaniyang itinuring na kabutihan ay isa palang kapansanan sa mata ng taong kaniyang minahal. Ang kaniyang katawan ay nanghina at napaupo siya sa sahig ng madilim na pasilyo. Ang kaniyang mga luha ay dahan-dahang pumatak at nabasa ang tela ng kaniyang saya. Ngunit ang higit na nagpasinghap sa kaniya ay nang makita niya si Rico na naglalabas ng isang bagong hiringgilya mula sa isang itim na pouch. Sa ilalim ng liwanag, ang kintab ng karayom ay tila isang pangako ng kamatayan. Habang ginagawa ito ni Rico, si Adelina ay talandahang naglalakad sa paligid ng silid. Maayos na nililigpit ang mga gamit sa mesa na tila ba ang pinag-uusapan nila ay ang menu lamang para sa susunod na hapunan. Ang kawalan ng pakiramdam ng kaniyang biyenan. Ang babaeng bawat linggo ay nangunguna sa pagdarasal ng rosaryo, ay ang huling patak na nagpaapaw sa kaniyang pasensya. Sa sandaling iyon, ang takot ni Tessa ay napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Naunawaan niya na kung mananatili siyang tahimik, hindi lamang siya biktima, siya ay magiging isang kasabwat sa pagpatay. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kaniyang mga binti ay tila naging bakal sa tindi ng kaniyang paninindigan. Hindi na siya ang Tessa na yumuyuko sa bawat utos ni Adelina. Hindi na siya ang Tessa na naniniwala sa bawat matamis na kasinungalingan ni Rico. Siya ay isang nurse at higit sa lahat, siya ay isang babaeng may dignidad na hindi kayang bayaran ng anumang halaga ng insurance. Pumasok siya sa silid ni Nerissa at tiningnan ang maputlang mukha ng kaniyang hipag. Hinawakan niya ang kamay nito at sa unang pagkakataon, hindi lamang awa ang kaniyang naramdaman, kundi isang pangako ng paglaya. Hindi kita hahayaang mamatay sa kamay nila ni Nerissa. I swear on my life. Bulong ni Tessa, ang kaniyang boses ay puno ng kapangyarihan sa gitna ng katahimikan. Habang ang gabi ay lumalalim, isang mabigat na katanungan ang naiwan sa kaniyang isipan. Mayroon pa kayang paraan upang mailigtas ang isang buhay nang hindi nasisira ang kaniyang sariling kaluluwa? O kailangan niyang maging kasing talim ng kaniyang mga kalaban upang tuluyang mawakasan ang kadilimang ito? Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ni Ninang Adelina, ang bawat galaw ni Tessa sa loob ng mansyon ay tila isang sayaw sa gilid ng bangin. Nang gabing iyon,
habang ang matanda ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa harap ng altar. Dahan-dahang pumasok si Tessa sa silid-imbakan ng mga gamot. Ang kaniyang puso ay sumasabay sa bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa dingding. Bawat segundo ay tila isang babala ng mabilis na paglipas ng panahon. Tessa, anong ginagawa mo riyan sa dilim? Bakit hindi ka pa naghahanda ng tsaa para sa akin? Ang boses ni Adelina ay bumasag sa katahimikan, matalas at puno ng hinala. Huminto ang mundo ni Tessa sa loob ng ilang sandali. Ngunit sa halip na magpakita ng takot, kinuha niya ang isang lumang basahan mula sa gilid. Naghahanap lang po ako ng pamunas, ma. May natapon pong tubig sa pasilyo at baka madulas kayo pagdaan nyo. Isang mapanuring tingin ang ipinukol sa kanya ng matanda bago ito tumalikod at bumalik sa kaniyang ginagawa. Nang masigurong wala nang nakatingin, mabilis na kinuha ni Tessa ang hiringgilya at ang bote ng distilled water na kaniyang itinago sa loob ng kaniyang bulsa. Gamit ang kaniyang kasanayan bilang isang nurse, maingat niyang hinigop ang nakalalasong likido mula sa mga bote ni Rico at pinalitan ito ng malinis na tubig. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig. Bawat patak ng likidong lumalabas sa bote ay tila isang bahagi ng kasamaang kaniyang pinuputol. Nang sumapit ang malalim na hating gabi, kung kailan ang lahat ay balot na ng katahimikan, si Tessa ay muling lumusot sa silid ni Nerissa. Gamit ang mahinang liwanag ng kaniyang cellphone, binasa niya ang mga tagubilin ni Dr. Mateo. Kailangan mong buhayin ang kaniyang mga kalamnan, Tessa. Marahang masahe at pasensya ang kailangan natin ngayon. Ang mensaheng tila isang angkla sa gitna ng unos. Dahan-dahang hinawakan ni Tessa ang binti ng kaniyang hipag. Ang kaniyang mga haplos ay hindi na lamang paglilinis, kundi isang paraan ng pakikipag-usap. Ang bawat pagpisil niya sa naninigas na kalamnan ni Nerissa ay puno ng panalangin. Gising ka na, Nerissa. Huwag kang susuko. Narito na ako. Hindi na kita iiwan. Bulong ni Tessa. Ang kaniyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng konsentrasyon habang nararamdaman ang lamig ng balat ng dalaga. Sa loob ng maraming oras, tiniis ni Tessa ang ngalay ng kaniyang mga braso at ang bigat ng puyat. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghinga ni Nerissa at ang malalayong huni ng mga kuliglig sa labas. Ngunit sa gitna ng kaniyang pagod, naramdaman niya ang isang mahinang kiliti sa kaniyang palad. Ang daliri ni Nerissa, ang kaniyang hintuturo, ay dahan-dahang gumalaw. Hindi ito isang kumbulsyon. Ito ay isang sinadyang pagkilos. Isang mahinang pagpindot. 2, 3. Isang hudyat na ang mensahe ay natanggap na. Isang pag-asa na ang kaniyang mga sakripisyo ay hindi na uuwi sa wala. Napaiyak si Tessa, ngunit walang tunog na lumabas sa kaniyang mga labi. Ang kaniyang mga luha ay pumatak sa puting kumot ni Nerissa na lumikha ng mga basang bilog na tila mga bulaklak sa gitna ng kaparangan. Ang kaniyang hipag ay buhay. Ang kaniyang hipag ay lumalaban. Ngunit ang kaniyang kagalakan ay panandalian lamang. Ang liwanag ng isang flashlight ay biglang tumama sa bintana ng silid mula sa hardin. Ang anino ng isang tao ay aninag sa labas. Tila may nagbabantay sa bawat galaw ni Tessa sa loob ng kadiliman. Ang kaniyang hininga ay nabilanggo sa kaniyang lalamunan habang pinapanood niya ang aninong iyon na dahan-dahang lumalapit sa pintuan ng kaniyang kinaroroonan. Sino ang nagmamasid sa kaniya sa oras na ito? At alam ba nito ang lihim na kaniyang ginagawa sa loob ng silid na ito? Ang katanungang ito ay tila isang malamig na kutsilyo na dahan-dahang ibinabaon sa kaniyang katahimikan. Ang anino sa labas ng bintana ay unti-unting naglaho, ngunit ang kaba sa dibdib ni Tessa ay nanatiling tila isang sugat na ayaw maghilom. Dahan-dahan niyang binitiwan ang kamay ni Nerissa nang marinig niya ang tunog ng mga yabag na papalapit sa silid. Ang bawat hakbang ni Rico ay may dalang bigat na tila ba ang sahig ay nagrereklamo sa kaniyang presensya. You're still here, Tessa. It's almost 3 in the morning. You look so pale. Parang ikaw na ang may sakit.
Ang boses ni Rico ay pumailan lang sa loob ng silid, puno ng mapagkunwaring pag-aalala habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Hindi lang ako makatulog, Rico. Every time I look at Nerissa, parang may gusto siyang sabihin sa akin. Sagot ni Tessa. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses habang dahan-dahang inaayos ang kumot ng kanyang hipag. Lumapit si Rico at tiningnan ng kanyang kapatid na tila ba ito ay isang sirang kagamitan na kailangang itapon. Don't overthink, Hon. She's in a vegetative state. Walang laman ang isip niya kundi ang dilim. You should rest. I'll take it from here. Nang makaalis si Rico at muling bumalik ang katahimikan, hindi na nag-aksaya ng panahon si Tessa. Alam niyang ang kaniyang hipag ay gising na mula sa mahabang pagkakaidlip na dulot ng lason. Dahan-dahan siyang yumuko at inilapit ang kaniyang mukha sa tapat ng mga mata ni Nerissa. Nerissa, if you can hear me, blink once for yes, twice for no. Bulong ni Tessa. Ang kaniyang hininga ay humahaplos sa pisngi ng dalaga. Isang matagal at sinadyang pagpikit ang ginawa ni Nerissa. Isang patak ng luha ang dahan-dahang dumaloy mula sa gilid ng kaniyang mata patungo sa kaniyang sentido. Sa sandaling iyon, ang silid na puno ng dusa ay tila nabalot ng isang sagradong koneksyon sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa, biktima ng parehong halimaw. Si Rico ba ang may gawa nito sa iyo? Siya ba ang tumulak sa iyo sa hagdan? Tanong ni Tessa. Ang kaniyang puso ay sumisikdo sa tindi ng kaba habang hinihintay ang sagot. Isang mabilis at matinding pagpikit ang muling ginawa ni Nerissa. Naramdaman ni Tessa ang biglang paninikip ng kaniyang lalamunan. Ang bawat piraso ng katotohanan ay unti-unti nang nabubuo at ang larawang lumalabas ay mas nakapangingilabot kaysa sa kaniyang mga panaginip. Ang kaniyang hipag ay hindi lamang basta may sakit. Siya ay isang buhay na saksi na pilit na pinatahimik ng sariling dugo at laman. Kinuha ni Tessa ang isang maliit na digital recorder na kaniyang binili ng lihim. Ito ang magsisilbing kaniyang insurance. Ang kaniyang tinig sa gitna ng kadiliman. Maingat niyang binuksan ang likod ng isang lumang teddy bear. Isang regalo ni Nerissa sa kaniyang sarili noong ito ay bata pa. At isinilid doon ang aparato, gamit ang kaniyang karayom at sinulid. Muli niyang tahiin ang bahaging kaniyang binuksan hanggang sa tila wala ng bakas ng anumang pagbabago. Saksi ang laruang ito sa iyong laban, Nerissa. Dito natin itatago ang lahat ng kasamaang ginagawa nila. Bulong ni Tessa habang inilalagay ang teddy bear sa tabi ng unan ng dalaga. Ngunit bago pa man niya tuluyang maayos ang lahat, muling bumukas ang pinto. Si Rico ay nakatayo sa may hamba. Ang kaniyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa laruang hawak ni Tessa. Ang amoy ng kaniyang alak ay tila naging isang amoy ng panganib sa loob ng maliit na silid. What is that, Tessa? Ang baho na ng laruang yan? And it's unhygienic for the room. Bakit mo pa inilalapit sa kanya? Ang boses ni Rico ay puno ng inis at pagkasuklam. Ito lang ang tanging bagay na nagpapakalma sa kanya noong bata pa siya, Rico. Akala ko baka makatulong sa kaniyang memorya. Paliwanag ni Tessa. Ang kaniyang mga daliri ay humihigpit sa balahibo ng teddy bear. Sa isang mabilis na pagkilos, hinablot ni Rico ang laruan mula sa mga kamay ni Tessa. Tiningnan niya ito ng may pandidiri bago talandahang naglakad patungo sa sot ng basura sa sulok ng silid. Nang bitawan ni Rico ang teddy bear, ang tunog ng pagbagsak nito sa ilalim ng plastik ay tila isang hudyat ng pagkatalo para kay Tessa. Stop being so emotional, Tessa. Objects won't heal her. Only my vitamins can. Bukas, itatapon na ng mga basurero ang lahat ng dumi sa bahay na ito, wika ni Rico habang may isang mapanuyang ngiti sa kaniyang mga labi. Naiwan si Tessa na nakatitig sa sot ng basura. Ang kaniyang puso ay tila isang basong nabasag sa matigas na sahig. Ang kaniyang tanging pag-asa para sa hustisya ay kasama na ngayon ng mga basurang nakatakdang sunugin o ibaon.
Habang papalabas si Rico, ang katanungang bumabalot sa kanyang isipan ay kung paano niya mababawi ang lihim na yon bago tuluyang maglaho ang lahat sa liwanag ng umaga. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng mansyong Villarreal ay walang dalang init para sa nanlalamig na katawan ni Tessa. Ito na ang araw na itinakda ni Rico, ang araw na ayon sa kanya ay magtatapos na ang lahat ng paghihirap ng pamilya. Sa loob ng kusina, ang bawat galaw ni Tessa ay tila isang mekanikal na pagkilos. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang naghahanda ng tray para sa huling sandali. Ang amoy ng mainit na sopas na kaniyang niluto ay humahalo sa amoy ng kamatayan na tila nanunuot na sa bawat sulok ng bahay. Sa loob ng silid ni Nerissa, naroon na si Rico at Ninang Adelina. Ang kaniyang asawa ay may hawak na isang hiringgilya. Ang liwanag ng umaga ay nagpapakita ng kintab ng likidong nasa loob nito. Ang likidong pinaniniwalaan ni Rico na magdadala sa kaniyang kapatid sa kabilang buhay. Si Adelina naman ay nakatayo sa tabi ng kama. Ang kaniyang mga kamay ay nakatiklop sa kaniyang dibdib habang ang kaniyang mga labi ay dahan-dahang gumagalaw sa isang mapagkunwaring panalangin. Tessa, ilapag mo na ang tray na yan at lumabas ka na. Kami na ang bahala rito. Ang boses ni Rico ay mababa at puno ng awtoridad. Ang kaniyang mga mata ay hindi tumitingin sa asawa. Pero Rico, kailangang kumain ni Nerissa bago mo iturok ang mga bitamina. Baka manghina siya lalo. Pagsusumamo ni Tessa, ang kaniyang boses ay nanginginig habang dahan-dahang lumalapit sa kama. Alam ni Tessa na ang hiringgilyang hawak ni Rico ay naglalaman ng tubig na kaniyang ipinalit. Ngunit ang takot na baka may nakalimutan siyang detalye ay tila isang mabigat na batong nakadagan sa kaniyang dibdib. Sa kaniyang pagmamadali, sadyang itinagilid ni Tessa ang tray. Ang mangkok ng mainit na sopas ay dahan-dahang nawala ng balanse at ang porselana ay naghiwa-hiwalay sa matigas na sahig. Ang mga piraso nito ay kumalat na parang mga kristal sa gitna ng silid. Ang mainit na likido ay tumalsik sa mamahaling sapatos ni Adelina. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid bago ang isang mabilis na pagkilos ay naganap. Ang palad ni Ninang Adelina ay humalik sa pisngi ni Tessa nang may matinding lakas. Ang tunog ng pagtama ng balat sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid na sinundan ng isang matinding init na gumagapang sa mukha ng biktima. Ang kaniyang ulo ay bahagyang tumagilid sa tindi ng impact at ang lasa ng dugo ay dahan-dahang naramdaman ni Tessa sa kaniyang labi. Napakawalang kwenta mo talaga. Hanggang sa huling sandali, ginagawa mong marumi ang bahay na ito. Ang sigaw ni Adelina ay puno ng puot. Ang kaniyang mukha ay namumula sa galit. Lumayas ka sa harap ko, Tessa. Wala kang silbi. Yumuko si Tessa. Ang kaniyang buhok ay tumakip sa kaniyang namumulang pisngi. Ang sakit ng sampal ay hindi hihigit sa hapdi ng kaniyang kalooban. Ngunit sa ilalim ng kaniyang buhok, isang lihim ng ngiti ang dahan-dahang sumilay. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Tessa ang kaniyang asawa na mabilis na itinurok ang likido sa braso ni Nerissa. Nais na matapos na ang lahat bago pa man may ibang makakita. Nanatiling nakayuko si Tessa habang nililinis ang mga basag na porselana gamit ang kaniyang mga daliri. Hindi alintana ang bawat sugat na dulot ng matalas na piraso. Pinanood niya ang kaniyang asawa na dahan-dahang hinuhugot ang karayom. Ang kaniyang mukha ay puno ng isang malagim na kasiyahan. Naniniwala si Rico na sa sandaling iyon, ang kaniyang mga utang ay mababayaran na at ang kaniyang buhay marangya ay magpapatuloy. Ayan ma, tapos na. In a few hours, her heart will just stop. It's the perfect mercy killing. Bulong ni Rico habang hinahaplos ang kaniyang sariling mga kamay na tila ba naglilinis ng isang dumi na hindi nakikita. Tumingin si Tessa kay Nerissa. Ang dalaga ay nanatiling nakapikit, ngunit ang kaniyang paghinga ay nanatiling maayos at payapa. Ang likidong nananalaytay sa kaniyang mga ugat ay hindi lason,
kundi ang simbolo ng laban ni Tessa. Ang sampal ni Adelina ay nagsilbing premyo para sa buhay na kaniyang nailigtas sa sandaling iyon. Nang lumabas si Rico at Adelina sa silid upang maghanda para sa pagtuklas ng bangkay, naiwan si Tessa sa tabi ni Nerissa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Ang kaniyang mga luha ay pumatak sa mga sugat sa kaniyang sariling daliri. Ang pisngi niya ay nananatiling mahapdi, isang paalaala ng kalupitan ng pamilyang ito. Niligtas kita ni Risa. Kahit anong sakit, titiisin ko. Basta huwag ka lang nilang makuha. Bulong ni Tessa, ang kaniyang boses ay isang panunumpa sa gitna ng katahimikan ng umaga. Ngunit habang tinitingnan niya ang kaniyang hipag, isang bagong kaba ang sumagis sa kaniyang isipan. Paano kung mapansin ni Rico na hindi tumitigil ang pagtibok ng puso ni Nerissa? Paano kung sa kaniyang pagmamadali, ang kaniyang asawa ay gumawa ng mas malalang hakbang upang tapusin ang kaniyang nasimulan? Ang bawat minuto ng katahimikan ay tila isang ticking bomb na nagbabadyang sumabog sa mukha ni Tessa. Ang mansyon ng mga Villarreal ay muling napuno ng mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hangin ay nababalot ng isang mapanlinlang na bigat. Ang amoy ng lechon at iba pang mararangyang pagkain ay tila isang tabing na nagtatangkang itago ang nangsusulasok na amoy ng pagkabulok ng budhi sa loob ng bahay na iyon. Ang mga kamag-anak ay nagtitipon. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na naghahanap ng madadapuan. Habang si Ninang Adelina ay nakaupo sa gitna, suot ang kaniyang itim na traje de boda, na tila ba kanina pa siya nagsimulang magluksa. Napakasakit isipin na, sa kabila ng lahat ng ating dasal, tila tinatawag na talaga ng Panginoon ang ating mahal na Nerissa. Wika ni Adelina habang marahang pinupunasan ang kaniyang mga mata, gamit ang isang panyong may burda ng krus. Ang bawat kataga niya ay puno ng parinig, isang pasaring, na tila ba ang tadhana ang dapat sisihin sa lahat. Sa tabi niya ay nakatayo si Rico. Maayos ang pagkakaayos ng buhok at ang kaniyang barong ay walang anumang lukot. Sa kaniyang tabi ay ang isang lalaking may hawak na makapal na folder. Ang abogado na kaniyang kinuha upang mabilis na maayos ang mga papeles sa sandaling pumanaw ang kaniyang kapatid. Ang bawat sulyap ni Rico sa kaniyang relo ay nagpapakita ng isang pagkainip, isang paghihintay sa hudyat na magbibigay sa kanya ng lahat ng kayamanang kaniyang pinag-interesan. Tessa, paki-serve naman ng wine sa ating mga bisita. And Attorney Santos needs more coffee, please. Utos ni Rico. Ang kaniyang boses ay kalmado at puno ng kapangyarihan. Tila ba siya na ang hari ng tahanang ito? Si Tessa ay dahan-dahang lumalakad sa gitna ng mga bisita, dala ang isang tray ng mga baso. Ang kaniyang mukha ay walang anumang bakas ng emosyon, isang maskara ng katahimikan na tila ba siya ay isang robot na walang nararamdaman. Ang kaniyang pisngi, na kanina lamang ay namumula dahil sa sampal ni Adelina, ay tinakpan niya ng makapal na pulbos, ngunit ang hapdi sa loob ng kaniyang puso ay hindi kayang itago ng anumang kolorete. Hindi siya umiiyak, hindi siya nagrereklamo, at ito ang lalong nagpakampante sa kaniyang asawa at biyenan. Nang sumapit ang sandali ng panalangin, bago ang pagkain, tumayo si Rico sa tapat ng altar. Ang mismong lugar kung saan itinatago ang mga lihim na gamot at papeles. Nag-antanda siya ng krus at yumuko ng buong pagpapakumbaba. Ang bawat salita ng kaniyang panalangin ay tila isang paglapastangan sa langit. Panginoon, salamat sa biyayang ito. At pakiusap, bigyan niyo ng kapayapaan ang aking kapatid na si Nerissa. Tanggapin niyo siya sa inyong kaharian, bulong ni Rico habang ang kaniyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kaniyang bulsa, kung saan nakatago ang insurance policy na kaniyang inaasam-asam. Napanood ni Tessa ang tagpong ito mula sa gilid ng pintuan. Ang matinding ironiya ng sitwasyon ay tila isang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa kaniyang kaluluwa. Ang taong pumatay sa pag-asa ng kaniyang kapatid
ay siya ring taong humihingi ng basbas sa Diyos. Ang kaniyang sikmura ay bumaligtad, isang matinding pagkasuklam ang bumalot sa kaniyang buong pagkatao. Ngunit nanatili siyang matatag. Alam niyang ang bawat segundo ng kanilang pagtatanghal ay malapit na ring matapos. Matapos ang panalangin, ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila mga paalaala ng isang maruming kasunduan. Ang mga kamag-anak ay nagsimulang kumain, nagtatawanan sa ilalim ng mga pilit na pakikiramay. Ang abogado ay nagsimulang maglabas ng mga dokumento, handa ng pirmahan ng lahat sa sandaling makuha ang balitang wala na. Si Nerissa, Rico, sigurado ka bang maayos ang lahat sa itaas? Baka kailangan ng tingnan ng doktor? Tanong ng isang tiyahin na may tunay na pag-aalala. Don't worry, tita. Tessa is checking her every 10 minutes. Everything is under control. Sagot ni Rico habang umiinom ng kaniyang wine, ang kaniyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay na kaniyang inaakala. Sa sandaling iyon, tinanggal ni Tessa ang kaniyang basang apron at dahan-dahang inilapag ito sa upuan. Ang kaniyang pagkilos ay kumuha ng atensyon ng ilang mga bisita. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa gitna ng sala. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang pagbabanta. Tumayo siya sa dulo ng mahabang mesa. Ang kaniyang paningin ay diretsyo sa kinaroroonan ni Rico at Adelina. Ang pagbagsak ng kaniyang mga palad sa isa't isa ay lumikha ng isang matunog at mabilis na serye ng pagtama na bumasag sa lahat ng usapan sa loob ng silid. Ang lahat ay napalingon sa kanya. Ang katahimikan ay biglang naging nang susulasok. Si Rico ay napatigil sa pag-inom. Ang kaniyang baso ay bahagyang nayanig sa kaniyang kamay. Napakahusay ng inyong pagtatanghal. Ang boses ni Tessa ay pumailan lang. Hindi ito isang sigaw, kundi isang malamig na pahayag na puno ng kapangyarihan. But the show is over, Rico. Ninang Adelina. Ang mga anino ay hindi na kayang magtago sa liwanag ng katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Adelina, ang kaniyang panyong hawak ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Isang matinding kaba ang bumalot sa buong mansyon. Tila ba ang mga dingding mismo ay nagsimulang magsalita ng mga lihim na matagal nang itinago. Ang tanong na naiwan sa isipan ng lahat ay, ano ang kayang ilabas ng isang babaeng itinuring nilang walang boses sa loob ng napakaraming taon? Sa gitna ng marangyang sala, ang bawat mata ng mga kamag-anak at bisita ay nakatuon kay Tessa. Ang kaniyang tindig ay tila isang matibay na haligi na hindi kayang tibuagin ng anumang unos. Si Rico ay napatayo. Ang kaniyang mukha ay mabilis na nagpalit mula sa pagkagulat patungo sa isang matinding puot na pilit niyang itinago sa likod ng isang mapagkunwaring ngiti. Tessa, what are you doing? Napapahiya tayo sa mga bisita. You're being hysterical, Hon. Let's talk about this sa kwarto, please. Ang boses ni Rico ay nanginginig sa pagitan ng pakiusap at pagbabanta habang dahan-dahan siyang lumalapit sa asawa. Huwag kang lalapit, Rico. Ang sagot ni Tessa ay tila isang malamig na hanging umihip sa buong silid. Tapos na ang panahon ng iyong mga bulong at matatamis na kasinungalingan. Sa isang marahang haplos ng kaniyang daliri, sa screen ng kaniyang cellphone, ang lahat ng Bluetooth speaker sa loob ng mansyon ay tila nabuhay. Sa halip na ang malambing na tugtugin na kanina ay nagbibigay ng aliw, isang boses ang pumailan lang. Isang boses na bawat naroon ay agad na nakilala. Actually, ma, everything is ready. Kailangan na nating tapusin ito. Ang insurance policy ni Nerissa ay mag-i-expire na. If she stays alive beyond that, wala na tayong makukuha. Ang bawat salita ni Rico mula sa recording ay tila mga pako na ibinabaon sa kaniyang sariling kabaong. Ang silid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan habang ang usapan ni Rico at Adelina tungkol sa pagpatay kay Nerissa ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. Nanlumo si Ninang Adelina, ang kaniyang mukha ay naging kasing puti ng kaniyang perlas. Ang mga kamag-anak ay nagsimulang magbulungan.
Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagkasuklam at hindi makapaniwala sa naririnig. Ang abogado na kanina ay handa ng mag-ayos ng mga papeles ay dahan-dahang itinigil ang kaniyang ginagawa at iniurong ang kaniyang upuan. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan para sirain kami. Ang sigaw ni Adelina, ang kaniyang boses ay nabasag habang pilit na tumatayo. Rico, do something. Palayasin mo ang baliw na yan. Ngunit bago pa man makakilos si Rico, ang malalaking pintuan ng mansyon ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa labas ay nagbigay ng isang anyong tila galing sa kabilang mundo. Pumasok si Dr. Mateo Sarmiento, suot ang kaniyang puting gown, habang itinutulak ang isang wheelchair. Sa loob nito ay nakaupo si Nerissa, hindi na ang walang malay na dalaga, kundi isang babaeng ang mga mata ay dilat at puno ng matinding determinasyon. Sa likod nila ay ang mga alagad ng batas at si Aling Belen, na ang bawat hakbang ay tila isang pagbawi ng katarungang matagal nang ipinagkait. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Rico. Nang makita niya ang kanyang kapatid na gising at nakatingin ng diretso sa kanya, ang kaniyang tuhod ay nawalan ng lakas at napaluhod siya sa gitna ng sala. Ang kaniyang matikas na barong ay tila naging isang mabigat na pasanin. Kuya, ma. Ang boses ni Nerissa, bagaman mahina at paos, ay tila isang kulog sa pandinig ng mga nakikinig. Ang akala niyo ba ay tuluyan niyo na akong napatahimik? Itinaas ni Nerissa ang kaniyang kamay, ang kaniyang hintuturo ay dahan-dahang itinuro ang kaniyang sariling ina at kapatid. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hiya at dangal na pilit na pinangalagaan ni Adelina ay tuluyang gumuho sa harap ng kaniyang mga kamag-anak. Ang mga bulong ng paghatol ay naging mas malakas, tila mga alon na lumalamon sa kinaroroonan ng dalawang salarin. Dr. Mateo, narito ang mga ebidensya ng mga gamot na itinuturok nila at ang resulta ng laboratorio na nagpapatunay na nilalason nila si Nerissa. Wika ni Tessa habang iniabot ang isang folder sa mga pulis. Habang binabasa ng opisyal ang arrest warrant, si Adelina ay nagsimulang magwala. Pilit na kumakapit sa mga upuan habang isinisigaw ang kanyang mga donasyon sa simbahan bilang katuwiran. Si Rico naman ay nanatiling nakatulala. Ang kaniyang mga kamay ay dahan-dahang pinusasan. Ang bawat tunog ng bakal na nagtatagpo ay tila hudyat ng kaniyang habambuhay na pagkapiit. Tumingin si Tessa kay Rico sa huling pagkakataon. Walang galit sa kaniyang mga mata. Tanging isang malalim na awa para sa isang taong ang kaluluwa ay nalamon na ng kasakiman. Nang dalhin na sila palabas ng mansyon, ang tunog ng mga yabag ng sapatos ng mga pulis sa makintab na sahig ay tila isang huling martsa ng pagkatalo para sa pamilya Villarreal. Naiwan si Tessa at Nerissa sa gitna ng sala. Lumapit si Tessa at naramdaman niya ang init ng kamay ng kaniyang hipag. Ang lahat ng kaniyang pagod, ang bawat sampal na kaniyang tinanggap, ay tila naglaho sa isang iglap. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang tanong ang nananatili sa kaniyang isipan. Matapos ang lahat ng kadilimang ito, sapat na ba ang hustisya upang hilumin ang mga sugat na iniwan ng sariling pamilya? Ang katahimikan na sumunod sa pag-alis ng mga sasakyan ng pulis ay mas mabigat kaysa sa mismong kaguluhan ng nagdaang oras. Sa loob ng mansyon ng mga Villarreal, ang amoy ng insenso na dati ay sumasagisag sa kabanalan ay tila naging amoy na lamang ng isang naglalamay na alaala. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay saksi sa gaslighting at paghihirap ni Tessa ay ngayon ay balot ng isang kakaibang kapayapaan. Tila ba ang mga dingding mismo ay nakahinga ng maluwag. Matapos mailabas ang mga lihim na matagal nang nagnanaknak sa loob nito. Sa loob ng presinto, ang imahe ni Ninang Adelina ay tuluyan ng gumuho. Ang kaniyang buhok na dati ay maayos na nakapusod, ay ngayon ay sabog at nakalaylay sa kaniyang balikat habang pilit siyang kumakapit sa rehas ng selda.
Isinisigaw niya ang kaniyang mga donasyon sa simbahan at ang kaniyang posisyon sa lipunan, ngunit ang mga pulis ay tanging malamig na tingin lamang ang isinasagot. Ang hiya na kaniyang pinakaingat-ingatan ay naging isang malaking dungis na kailanman ay hindi na mabubura. Sa kabilang selda, si Rico ay nakaupo sa sahig. Ang kaniyang mamahaling barong ay punit na at puno ng dumi. Wala na ang kaniyang matatamis na salita. Tanging ang pagngangalit ng kaniyang mga ngipin at ang pagbaling ng sisi sa kaniyang sariling ina ang kaniyang ginagawa. Ikaw ang may kasalanan nito, ma. Kung hindi mo ako kinonsinti sa mga utang ko, hindi natin kailangang gawin ito kay Nerissa. Ang boses ni Rico ay puno ng pait, isang huling pagpapakita ng kaniyang kawalan ng pananagutan. Bumalik si Tessa sa silid ni Nerissa upang kunin ang kaniyang mga huling gamit. Nakita niya ang kaniyang uniforme ng pagiging nurse na nakatupi ng maayos sa loob ng kaniyang cabinet. Ang uniformeng dati ay itinago niya dahil sa obligasyon bilang dautruong. Ngunit ngayon, isinuot niya ito ng may dangal. Ang bawat botones ay tila isang simbolo ng kaniyang muling pagkabuhay. Tessa, are you sure about this? You can stay here. Technically, asawa mo pa rin si Rico, wika ni Dr. Mateo, habang dahan-dahang tinutulungan si Nerissa na makatayo ng bahagya mula sa kaniyang wheelchair. Tumingin si Tessa sa paligid ng silid, sa dambana na dati niyang kinatatakutan, at sa kama kung saan halos maglaho ang buhay ng kaniyang hipag. Hindi na ako asawa ni Rico Mateo. Ang lalaking pinakasalan ko ay isang anino lamang na nilikha ng aking sariling pangarap. This house is a prison of lies, and I am finally free. Lumapit si Tessa kay Nerissa at hinawakan ng kamay nito. Ang dalaga ay tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng kagalakan at pasasalamat. Salamat, ate. Liwanag ka. Ang boses ni Nerissa ay hindi na nanginginig, bagaman hirap pa rin sa pagsasalita. Ang tawag na ate ay mas mahalaga para kay Tessa kaysa sa anumang titulong ibinigay sa kanya ng pamilya Villarreal. Dahan-dahang hinubad ni Tessa ang kaniyang singsing sa kasal. Ang gintong singsing na dati ay itinuturing niyang banal ay dahan-dahang lumapat sa ibabaw ng altar ni Adelina. Ang tunog ng pagtama ng metal sa matigas na kahoy ay tila isang huling hudyat ng pagwawakas ng isang sumpa. Hindi niya kailangan ng alahas na yari sa pagdurusa ng iba. Nang lumabas si Tessa sa mansyon, bitbit ang kanyang maliit na maleta at ang kamay ni Nerissa sa kanyang bisig. Ang sikat ng umaga ay yumakap sa kaniyang mukha. Ang init ng araw ay tila isang pagbabasbas ng langit na ngayon ay tunay na niyang nararamdaman. Ang bawat hakbang niya palayo sa bakuran ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin. Sa dulo ng kalsada, huminto si Tessa at lumingon sa huling pagkakataon sa malaking bahay na yon. Ang mga bintana ay tila mga matang blangko na nakatingin sa kanya. Kinuha niya ang susi ng gate at dahan-dahang isinara ang bakal na harang. Ang tunog ng pagkandado ng pinto ay tila isang pangako na hinding-hindi na siya babalik sa kadilimang yon. Tara na, Nerissa, magsisimula tayo ng bagong buhay. Isang buhay na walang takot at walang lihim. Bulong ni Tessa habang inaalalayan ang kaniyang hipag patungo sa sasakyan ni Dr. Mateo. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo, ang mansyon ng mga Villarreal ay unti-unting lumiliit sa paningin ni Tessa. Alam niyang marami pang kailangang hilumin. Ang mga sugat sa kaniyang puso, ang trauma ni Nerissa, at ang mga alaala ng pagtataksil. Ngunit sa ilalim ng asul na langit, naramdaman ni Tessa ang isang bagay na matagal nang nawala sa kaniyang buhay. Ang kalayaan na maging tunay na mabuti nang walang kapalit na sakit. Ang katarungan ay hindi lamang natatapos sa pagkakakulong ng mga salrin. Ito ay nagsisimula sa bawat umaga. Nagigising si Tessa at Nerissa nang walang takot sa bawat tawa na muling maririnig sa kanilang maliit na tahanan at sa bawat buhay na maililigtas ni Tessa sa kaniyang muling pagbabalik sa pagiging isang nurse.
Ang bawat bighati ay naging kaniyang lakas, at ang bawat luha ay naging kaniyang liwanag. Sa gitna ng kaniyang paglalakbay, isang katanungan ang dahan-dahang humaplos sa kaniyang isipan. Kung ang pag-ibig ay kayang magbulag at ang pananampalataya ay kayang gamitin bilang sandata ng kasamaan, gaano pa kaya kalakas ang isang pusong natuto nang tumayo sa gitna ng katotohanan? 3 taon ang mabilis na lumipas at ang bawat araw na dumaan ay tila isang banayad na haplos ng panahon sa mga sugat na dati ay tila hindi na maghihilom. Ang amoy ng antiseptic at mapanglaw na insenso ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng halimuyak ng mga sariwang sampagita at namumukadkad na mga rosas sa paligid ng isang maputing bahay sa gitna ng isang tahimik na nayon. Ito ang bahay liwanag, ang munting kanlungan na itinayo ni Tessa para sa mga kababaihan at may sakit na biktima ng pang-aabuso at pagkakait ng katarungan. Sa loob ng malawak na beranda, si Tessa ay nakatayo habang tinitingnan ang kaniyang sariling refleksyon sa salamin. Suot niya ang kaniyang malinis at maputing uniforme ng isang nurse, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang bigat ng utang na loob sa kaniyang mga balikat. Ang kaniyang mukha ay nagliliwanag, hindi dahil sa kolorete, kundi dahil sa kapayapaang nagmumula sa kaniyang kalooban. Narinig niya ang marahang paglapat ng dulo ng isang tungkod sa sahig, isang tunog ng pagtukod na may kasamang katiyakan at lakas. Lumitaw si Nerissa, nakatayo ng tuwid at may suot na simpleng floral na bestida. Ang kaniyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot. Sa halip, ito ay puno ng talino at buhay. Ate Tessa, the reports for the medical mission are ready. Gusto mo bang i-check muna bago natin isubmit kay Dr. Mateo? Ang boses ni Nerissa ay malinaw at puno ng sigla, isang malaking himala. Mula sa dalagang dati, ay hindi man lang maigalaw ang kaniyang mga labi. I-check natin mamaya, Nerissa. You're doing a great job as our administrator. I'm so proud of you. Sagot ni Tessa habang inaalalayan ng kaniyang hipag sa pagupo. Ang kanilang ugnayan ay hindi na lamang dahil sa batas, kundi dahil sa isang pagmamahalang sinubok ng apoy ng pagtataksil. Samantala, sa isang madilim at makitid na sulok ng kulungan sa labas ng lungsod, ang pangalang Villarreal ay isa na lamang bahagi ng nakalimutang dumi ng lipunan. Si Rico at Adelina ay nananatiling nakapiit. Ang kanilang mga araw ay ginugugol sa pagtatalo at pagsisihan. Ang marangyang mansyon ay kinuha na ng bangko at ngayon ay isang bakanteng gusaling pinamumugaran ng mga anino. Ang kanilang hiya at dangal na pilit na pinangalagaan sa maling paraan ay naging kanilang sariling bilangguan. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng gate ng bahay liwanag at pumasok ang isang pamilyar na sasakyan. Bumaba si Dr. Mateo Sarmiento. Bit-bit ang isang bungkos ng mga sunflowers, mga bulaklak na laging humaharap sa liwanag. Good morning, Tessa. Nerissa, I brought these to brighten up the office even more. Wika ni Mateo, ang kaniyang mga mata ay may kakaibang kinang habang nakatingin kay Tessa. How's the most hardworking nurse in the country? Everything is fine, Mateo. Thank you for coming. Sagot ni Tessa. Isang mahinang pamumula ang dahan-dahang sumilay sa kaniyang mga pisngi. Ang kanilang pag-iibigan ay hindi nagmadali. Ito ay dahan-dahang lumago mula sa pagkakaibigan at paggalang. Isang proseso ng pagpapagaling na pareho nilang pinahalagahan. Naupo silang tatlo sa ilalim ng puno ng nara, pinapanood ang mga pasyenteng naglalakad-lakad sa hardin. Ang bawat tawa ng mga bata at ang mahinang usapan ng mga matatanda ay tila isang orkestra ng kagalakan na pumupuno sa hangin. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Tessa na ang tunay na sakripisyo ay hindi ang pagpapakabulag sa kasalanan ng iba, kundi ang lakas ng loob na tumayo para sa tama. Kahit na ang buong mundo ay nakatingin sa iyo nang may panghuhusga. Alam mo, Mateo, bulong ni Tessa habang nakatingin sa papalubog na araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid.
I realized that the greatest victory is not seeing them suffer behind bars. It's seeing Nerissa walk again and knowing that my hands can finally heal without being tied by lies. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Tessa, isang marahang pagdampi na nagdala ng init sa kaniyang puso. You did more than just heal, Tessa. You gave them a reason to believe in family again. Real family. Ang kwento ng mga Villarreal ay naging isang alamat ng babala sa buong bayan, ngunit ang kwento ni Tessa ay naging isang awit ng pag-asa. Ang kaniyang buhay ay patunay na ang isang babaeng marunong magmahal ay may kakayahan ding lumaban. At ang pusong marunong magpatawad ay ang pusong karapat-dapat sa tunay na kaligayahan. Sa paglubog ng araw, ang bawat bituin sa langit ay tila mga mata ng mga anghel na nagbabantay sa bahay liwanag. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay naghilom na, at ang katanungang dati ay bumabagabag sa kanya ay mayroon na ring kasagutan. Ang katotohanan ay laging may paraan upang lumabas, at ang pag-ibig na nakatayo sa pundasyon ng katapatan ay ang tanging pag-ibig na kailanman ay hindi matatalo ng anumang kadiliman.